14th Sunday in the ordinary times. Let us include the following intentions in our Eucharistic celebration. Thanksgiving for the blessings received, good health and protection to Enrique Sarmorin and sa family. Thanksgiving for the gift of life of Pauline May Aku, Raquel Cordero, Lorna Marfil, and Delia Evangelio. For the safe travel of Danilo Larida and family and John Lloyd Hallan. For good health and protection to Lumugdan and O'Brien family. For healing and fast recovery of Luciana Yu, Feby, Kate Rundal, Connie Rubinos, George Gazenias, Chari Riomalos Pastor, Jeanette Biaco, Mary Dale Rizardo, and Connie. For the repose of the souls of Mary Rose Sencio, Elmer Untaran, Lino Antonio Guarin, Nancy Banchola, Jose Roles Sarmiento, Manuel Ibido, Father Bill McAvoy, MHM, Sister Felicidad Elmido, Antolin Imbang Guzman, Lerma Pichueco, Susana Larida, Rogelio Garcia, Laura Palanog, Grinaldo Palanog, King Ortega, Alberto Argelies, Miriam Elizabeth, and Carlito Evangelio Sr. Let us also include all the souls of those who are enlisted in our mass cards and all souls in purgatory. Kung kaisa, nagadumdum kita, nga ang Diyos yara lamang sa makatilingala nga mga butang kag mga hitabo. Nagadalagan kita, pakadto sa diin may ginabalita nga may milagro. Ang mga kasimanwa ni Jesus sa Nazaret, wala nagpatisa nga si Jesus, propeta, nga nagikan sa Diyos, sanglit kay siya nagdako sa tunga nila. Paano siya mangin pinili sang Diyos kung siya kag ang iya pamilya kubos lamang? Buot ni Jesus nga subong Mesiyas, mangin malapit siya sa mga kubos kag ordinaryo nga tao. Sa aton man panahon, nagapadayon siya sa pagpakita sang iya kaugalingon, paagi sa ordinaryo nga mga hitabo kag mga tao. Palihog magtindog ang tanan, kag aton buylugan ang pagsaulog sang aton santos nga misa.
ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagiyara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agud niya mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan niya mga misteryo. Tanan kita, nagakumpesar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angeles nga mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Nagsaduta paghidain sa mga tao nga may mayos ikabubuton. O Ginoong Diyos, ay nga langit nun, Diyos na amay makagagawang sang tanan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Ayaw kami sa imo, nagapangin pulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo, pagod sang dakong mga himaya. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya
Himaya sa Diyos sa kaitaasan. O Ginoong Jesucristo, Bugtong anak sa langay, Ginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Ikaw nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, patuna ang amon pag-amon. Ikaw nga nagalingkod sa tuos ang Diyos Amay, haluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kaitaasan, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Lungkot ka, ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Ubod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Diyos nga Amay. Amen. Himaya sa Diyos sa kaitaasan, himaya sa Diyos sa mangamuyo kita. O Dios nga amon amay, paagi sa pagkasakit sang imo anak, imo ginbayaw ang kahimtangan sa mga tao nga nahulog sa sala. Ihatag sa amon nga imo mga tumuluo ang matuod-tuod niya kalipay. Agud niya kami nga naluwas na sa pagkaulipon sang sala, makadangat sang kalipay nga wala sing katapusan sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo wala nagabiya sa mabinatuon nga Israel. Ginpadala niya si Propeta Ezekiel sa pagtawag sa iya katawhan. Balasahon gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Sadto nga mga inadlaw, ang Espiritu sang Dios nagsulod sa akon, kag nagpatindog sa akon. Kag nabatian ko ang tingog nga nagapadayon sa pagsiling. Tao nga mamalatyon. Ipadala ko ikaw sa mga tao sang Israel, nga nagbato kag nagsumpong sa akon. Sa gihapon, mabinatuon sila
subong man sa ila mga katigulangan. Mga matig-a sila sing ulo, kag wala sila nagatahod sa akon. Ipadala ko ikaw sa pagsugid sa ila kung ano ang ginasiling ko, ang Ginoo nga gamhanan. Magpamati sila sa imo ukon indi, basta mahibaluan lang nila nga may isa ka propeta na nagkadto sa ila. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo. Tubtub nga kaluoyan mo kami. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo. Tubtub nga kaluoyan mo kami. O Ginoo, nagatangla ako sa imo sa langit, sa diin ikaw nagagahom, subong nga ang sulugoon, nagasalig sa iya amo. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo. Tudog nga kaluyan mo kami. Subong nga ang sulugoon nga babayi, nagasalig sa iya ama. Subong man nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo nga amon Diyos. Tubtub nga kaluoyan mo kami. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo. Tubtub nga kaluoyan mo kami. Kaluoy kami, O Ginoo, kaluoy kami, kay tamagid ang patamay sa amon. Dugay ng pagyaguta sa amon sang mga manggaranon, kag ang pag-uligyat sang bugalon nga mga manugpigos. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo. Tubtub nga kaluyan mo kami. Nagapadayon kami sa pagsalig sa imo, O Ginoo. Tubtub nga kaluyan mo kami. Si San Pablo, makapabugal, nga nakita siya sa mga butang nga langit nun. Apang tuman na ang iya, sa iya ang iya kaluyahon, kag diri makitaan ang gahom sang Dios. Balasahon gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, agud indi ako magpabugal sing sobra tungod sang makatilingala nga mga butang nga akon nakita. Ginhatagan ako sing masakit nga balatian, nga amo ang paagi ni Satanas sa pagsakit sa akon, agud indi ako magpabugal. Katatlo gid ako magpangamuyo sa Ginoo nga kuhaon niya ini. Pero nagsabat siya. Ang akon grasya amo ang kinahanglan mo. Kayang akon gahom mabatsyagan mo sing labi kun ikaw maluya. Gani, labi ako kamalipayon sa pagpabugal sang bisan ano nga kaluyahon. Agud nga akon mabatsyagan ang gahom ni Kristo nga yari sa akon. Gani, nagakalipay ako sa mga kaluyahon,
sa mga pasipala, sa mga kabudlayan, sa mga paghingabot, sa mga kapiutan tungod kay Kristo. Kay kun maluya ako, dira nga mabakod ako. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa inyo. balasaon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon, nagkadto siya sa iya banwa, upod sa iya mga gintoton-an. Sang adlaw nga inugpauway, nagpanudlo siya sa sinagoga. May madamo nga mga tao didto, kag sang pagkabati nila sa iya, natingala gid sila kag nagpamangkot. Din bala niya kinuha initanan. Ano bala ini nga kaalam nga ginhatag sa iya? Paano ang pagimo niya sining mga milagro? Hindi bala ini siya ang panday nga anak ni Maria, kag utod na nay Santiago, Jose, Judas kag Simon? Hindi bala nga ang iya mga utod nga babayi taga diri? Gani, nahisa sila sa iya. Si Jesus nagsiling sa ila, ang isa ka propeta ginatawod bisan diin, luwas lang sa iya kaugalingon nga banwa, kag sa iya mga himata, kag panimalay. Wala siya didto makahimo sang mga milagro, luwas lang sa pag-ayo sang pila ka mga masakiton, paagi sa pagtandog sa ila. Natingala gid siya, tungod kay wala sila sing pagtuo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Ayaw sa imo, O Kristo. Good morning. Mga kabugtuan, si Albert Einstein, kang gamay palang tana, hindi tana makahambal it matadleng until he reached the age of 4. Kag hindi tana makabasa, kamayad ng insakto, until he reached the age of 8.
Pirmitana ginakadlawan tang anang mga classmates, tungod ay ginbansagan tana nga slow learner. But in the end, tana nang inbantog nga theoretical physicist nga nagdevelop kang theory of relativity. Si Thomas Alva Edison, kang tana papamatan-en kang naga-eskwela, ginambalan tang anang mga teachers ang anang ginikanan nga ipauntaten tana sa pag-eskwela and to stay at home tungod ay he was too stupid to learn anything in life. Pero at the end, tana nang inbanto nga inventor of technology in history. Si Charles Darwin, kuon na sa anang autobiography, nga ang anang mga teachers, bisan pa ang anang kaugalingan nga tatay, considered him as below average person. Masyadong at walang kakayahan. Pero si Darwin, nang inbantog nga biologist, kag geologist, nga nakilala sa anang theory of evolution. Lastly, si Walt Disney, kang tanan nagaubra sa sangka newspaper company, ginpahalin sa nang ubra, tungod hay kuon kang anang nga boss, he lack of creativity. Pero nang inbantog tungod kang anang creative and artistic mind by creating the Walt Disney animation, si Mickey Mouse, the Disney characters, and the Disneyland. Mga kabugtuan, what they have in common, they are all experienced rejection in their lives. Sa kanyang ika-14 nga Domingo kang ordinaryo nga panahon, ang aton mga pagbasa, ilabi na gid ang aton ebanghelyo na sentro sa story of experience of rejection. Ang Ginoong Hesus sa aton ebanghelyo, bisan niya ang mga tao na amazed sa anang mga ginpanghimo tungod haytana masyadong kilala according to their own knowledge and perspective of Him, wala nila siya ginbaton. In this story of rejection, may tatlo kita ka mga punto nga ating pamalandungan sa kadyang atin nga mga pagbasa. Una, we are very much familiar with the saying, familiarity breeds contempt. Meaning, if you know a person or situation very well, you can easily lose respect for that person or become careless in that situation. When we lose respect, my dear brothers and sisters, when we lose respect, when we become careless, then it is easily for us to judge the person or the situation unjustly that resulted to rejection. Hindi lang ho sa tao nangyayari yan. Minsan sa mga ginagawa natin sa paligid, masyado na nating alam daw at kilala na natin ng lubusan daw, kaya nga wala na tayong nikatiting na respeto at pagtanggap sa kapwa. Example lang, tungod hay tama mo ron kakilala si Father, sometimes nalipatan natin nga even in front of other people, we can do whatever we want kay Father without limitations and minding His own or our own boundaries. Isn't it? It's just the same with others. At minsan, kaya nating ipahiya ang iba kasi nga we are careless about it. Kilara ko riyan. Sinugid riyan haw? Ti anugid haw? Ginapabugal na sa kaugalingan na? Kag madali para kanatin ang maghambal, kang indi mayad sa atin isig katao. We become careless. Walang delikadesa, walang respeto, at minsan, minamaliit na natin ang kapwa natin. Example kang situations, and I would like to give credit to Father Alex sa anang sharing kagabi sa among pag-istoryahanay. Amo nga ang simbahan, kang atin nga kung ano ang atin niya paglantaw, kag atin niya pagginawi sa silid ng simbahan. Since we are very much familiar with the place, nalipatan natin how to distinguish the sacred and the profane.
Nalipatan natin kung ano ang sagrado, kung balaan, kag ang malain. For example, kung Domingo, adto kita sa simbahan, agad magsimba. Kauna nga panahon, pagpanguros mo pa lang, pagtumuoy mo pa lang, kang imo nga tudlo sa bertangan, tagwa bendita sa gawang kasimbahan, kag pagpanguros mo pa lang, hipos rin ikaw. Kag nagsilid ikaw sa simbahan, nga may tagipusuon, nga mapinangamuyuon, tungod hay late mo sa silid ng imong tagipusuon, nga ang lugar nga imong ginsidlan, sagrado, kag balay kang Dios. Kag dapat ridyan ang imong pagrespeto. Abaw, kadiyata na, pagsilid sa simbahan, nakapanguros rin ikaw, kung makita mo si kumari o kung si kumpari, mawakal anay ka magirinahid, magirinual, o kung ang mamantay taten kang nagakatabo sa misa, libagan ang choir, lawid ang humili ni Father, wara ka pangusay ang sara sa imong atubang, bantayan ang imong kaaway, malibak o kung ano pa. Gestures that oftentimes leads us towards carelessness and the rejection of the grace of God to make us become better persons. Tama ka, familiar ka natin, nga kung kaisa, nagaparayo ka natin sa pagkilala kang grasya kang Diyos, nga makabulig ka natin mangin mayad. Ti kumusta ang atin nga relasyon sa atin kaugalingan kag sa atin isig katahaw? Kabay pa nga our sense of being familiar with one another makes us a better person and leads towards good relationship with one another. Ikarwa, klaro sa atin first reading kag Ebanghelyo, nga once we choose to follow the path of God, ang pagsunod sa panawagan kang Diyos, we expect more criticism, persecution, or even rejection. Si Propeta Ezekiel, ginpaandaman tang Ginoo, ipadara ko ikaw sa akin mga tao, bisan pang ang diyang mga tao, nangin matiga ang ulo kag tagipusoon, nangin malalisen kanaken. Ipadara ko ikaw, agad ihambal mo sa ila, ang gusto ko isiling sa ila, mapati man sila o kun hindi. Kung gani kang tinaga sa Ingles, it is easy to recognize, but it is difficult to accept. Recognize mo, may nagahambal. Pero kung kamatuuran yan ang ginahambal, gina-recognize mo nga nagahambal. Pero wara sa imong tagipusoon ang pagbaton. Why? Because sometimes we believe that truth hurts, isn't it? Na-recognize mo ang pari o kung ang tao nga nagapahayag kang kamatuoran o kung kang minsay kang Ginoo, but the question is, do we accept it with a heart? Daw parehas lang nga, nabatian mo bala ang Diyos? Di ko nabatian mo, naintindihan mo bala ang Diyos? Gani ko ni San Pablo sa atin ikarwa nga pagbasa, agad hindi ako magpabugal, sing sobra, tungod sang makatilingala nga mga butang nga akan nakita, ginhatagan ako sang tunok sa lawas, nga amo ang paagi ni Satanas sa pagsakit sa akon, agud hindi ako magpabugal. Once we judge, once we reject, once we become careless, what is the main reason? Because sometimes we are very much proud of ourselves. We are full of pride within us. Ang bugal, amo ang nagatulod kanaten nga mangin judgmental. Ang bugal, amo ang nagadihon kanaten nga mag-reject kang iban o kung not to listen to anybody. Ang bugal, amo ang naghimo kanaten nga magpakanube kang aten kaugalingan sa aten isig katao. Wara kita ipabugal mga kabugtuan, bisan ang aten kaugalingan, kundi ang dapat natin ipabugal ang grasya kag kaluoy kang Dios
nga amo ang nagadihon ka natin agad mangin bag-o nga tinuga. Ikatlo, kay katapusan nga punto, we are all guilty of that story of rejection. Kita ang na-reject, or maybe kita ang naga-reject. Pero, let us be open and be receptive to the grace and love of God. Sa lahat ng pagkakataon, hindi ho tayo perpekto. We become careless. We become disrespectful. We always put down others. We judge unjustly. Pero hindi natin paglipatan nga parte dya kang aten kahinaan bilang tao. Nobody is perfect. And nobody here nga makahambal siguro nga wara gitaken Father nangin judgmental sa akin isig katao. Pari man ako, kita, madre man kita, o kung laiko, tanan kita nagkulang, tanan kita guilty sa diyang story of rejection sa atin kabuhi. We become careless, disrespectful, we always put down others. Nga parte dya kang atin kabuhi. Pero paano kita makabutwa sa diyang kabuhi kang kahuyang? We have to acknowledge ang atin tagsa-tagsa ka mga kaluyahan, our own weaknesses, kag magparapit sa Dios. Amo diyang gusto ipaabot ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kag kanatin sa atin ikarwa nga pagbasa. Kuuna sa atin second reading, agad hindi ako magpabugal, makatlogid ako magpangamuyo sa Ginoo nga kuhaon niya ini. Pero nagsabat siya, ang akon grasya, amo ang kinahanglan mo, kayang akon gahom, mabatyagan mo sing labi, kung ikaw maluya. Manaw, andat nagsabat ang Ginoo kay Pablo, nga akong grasya among kinahanglan, kag nagpangamuyo si San Pablo, nga buladya kalaken. Why? It cannot be taken away from us. Why? Because from time to time, we commit sins. From time to time, nangin maluya kita. Kag sa tanan nga mga hitabo kang atin kabuhi, kung nangin mahuyang kita, kag maluya kita, nagakasala kita. Our sense of concupiscence, rediyan ka natin. It cannot be taken away from us. Pero kung kang Dios, bisan nga hindi diya mabuol kanimo hay redyan riyan sa imong pagkatao. Pangamuyua kag pangayua ang grasya halin kanaken. We cannot resist temptations, even sins, without the grace of God. Gani ko ni San Pablo, labi ako kamalipayon sa pagpabugal sang bisan ano nga kaluyahon. Agod niyang akon mabatyagan ang gahom ni Kristo nga yari sa akon. Gani nagakalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga pasipala, sa mga kabudlayan, sa mga paghingabot, sa mga kapiutan tungod kay Kristo. Kay kun maluya ako, dira nga mabakod ako. The challenge is, my dear brothers and sisters, sa pagkilala kang aten kaugalingan niya kaluyahan, we humble ourselves and recognize I am weak and my brothers and sisters are also weak. But despite my own weaknesses, by God's grace, by God's love, I may be a strength to them. Mangin kabakod nanda ako sa tinga man tang andang kaluyahan, tungod ginadara ko ang Dios. Gani, mga kabugtuan, tawag kang Ginoo ka natin sa kadiyang nga Domingo, be an inspiration, not expiration and desolation for others. Be an encouragement rather than being a frustration for others. Be God's presence. Be God's strength. Be God's embrace, so that nobody will be rejected, but welcomed and loved. Amen. Magtindig kita, kag atin ipahayag ang atin nga pagtuo.
Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit at sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya na kabugtong nga aton Ginoo. Ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, bunak ni Santa Maria Biren. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus napatay kagilubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw nabanlaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayam sa langit na nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi kas mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaugdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, ipangabay naton sa aton Amay sa langit, nga batunon naton ang iya pagbuot sa bisan ano nga mga paagi nga indi magaabot sa aton. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa simbahan, hindi magpasulabi sa kadalagan sang ila pag-alagad, kundi sa ila paghigugma sa Dios, kag sa ila pag-atipan sa iya katawhan. Kabay pa nga pagkitaon man nila ang mga panong sang Dios, sagwa sang simbahan. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang mga opisyales sang gobyerno, magpamati sa mga propeta sang aton panahon, nga nagahambal lamang sang matuod, bisan pa nga kun kaisa masakit ini sa ila palamatian. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga mabatsyagan namon ang mahigugmaon nga pagbantay sang Ginoo sa adlaw-adlaw nga mga hitabo, sa katahom sang kabuhi, sa pagpalangga sang amon panimalay, kag sa amon jutay nga mga kadalagan kag kasadya. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ipaiway kami sa kahalitan nga dala sang balatian, inaway, terorismo kag kalamidad. Kag kabay pa nga dalon sa kalipay sang langit ang amon mga pinalangga nga nagkalamatay. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga mag-aman kami para sa jubileo sa madason nga tuig, paagi sa pagbuylog sa simponiya sang pagpangamuyo. Agod magpalapit kami sa presensya sang Ginoo, magpamati sa iya, kag magsimba sa iya. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Sa kahipos sa tanibungat sa Ginoo at ang personal nga mga intensyon ka mga pangamuyo, kag aton mandumduman ang mga katawan natin kung promesahan na pangamuyuan sa diyang santos nga misa. Ilabi na gid ang nagasaulog kang andang kaadlawan, kag anibersaryo sa kadiyang nga adlaw, kag sa kadiyang nga semana. Mahigugmaon nga Amay, tuguti nga makita ka namon sa amon pagpangabuhi, agod na masunod namon ang imo kabubuton. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon kag ang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag himayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa pugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tinlui kami paagi sining sakripisyo nga amon ginahalad sa pagpadungog sa imong ngalan. Kakabay nga magbulig ini sa amon sa pagkabuhi sing maayo adlaw-adlaw. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duong. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo santos nga may gamanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa pagkatao sang imo anak, ginbayaw niya nga amon kinaugali nga napuhukan. Sa iya nga pag-antos, ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo Amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angeles kag sang mga santos, nagaamba kami sing walay uuntat, sang kalantaon sang imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga ersito, puno ang langit dagduta, sang kaimahayaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid ang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka ginagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agod niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtob sa iya pagtunod, ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sa imong ngalan. Gani o Amay, pagi sa Espiritu Santo, pasantusa ining mga dulot namon gintigana para sa imo, agod na mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya ini gipanagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag magkaon kamo sini,
Kay niya mo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag maginom sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bago, kag walay katapusan niya kasugtanan, nga igauhula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo napatay, si Kristo nabanaw, pagkarika o gani o amay, amon ginasaulog namon ini subong handumanan sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw, kag sang iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing mahigugmaon sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo, kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami mon nga walay katapusan nga dulot sa imo, agan maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Berin Eloy sang Dios, kay Senyor San Jose nga bana, upod sa mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, pagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakiguli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sang pagidait kag kaluwasan. Paliguna sa pagtukag sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining dota, ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Marvin, kag ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tao nga gintubos sang imo anak. O maluluyon nga amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipo naman paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginarian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabyan. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo imaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan.
Pagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kagimaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen, amen, tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing medako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Amay namon ngayara ka sa pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit, hatagan mo kami diyan, singkanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami pagkaon sa mga panulan, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kakang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait nga paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Magyara man sa iyo.
maghatagay kamo sing pagginait. Cordero sang Dios nga nagawala ka sang mga sala sang kalibutan, atagan mo kami. Mga kauturan, yari ang kordero sang Dios. Yari siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo, dila patapos nga magsulod ka sa akong tuluyan. Apang lang lamang sa kapulong na mag-aayo ang akong talag. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mangamuyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod paagi sining sakramento. Paagi sa iya, ipadangat sa amon ang imo grasya, kag indi pagitugot na maguntat kami sang amon pagdayaw sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ngahalad kita kaambahanan sa Tiniloy Birhen Maria. Turugid niya salamat sa inyong pagtambong sa diyang Santos nga misa at pasalamatan ang presensya ni Father John na nag-imaw ka natin kadiyang aga sa atin nga mga liturgical ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Liturgical Music, sa atin nga mga technical teams, kay kaninyo tanan, duro-durugid niya salamat. Mga kabugtuan, imawan natin ang atin mga Mensa Domini Sisters nga kagabi nag-umpisa sanda kang anda nga annual retreat as a congregation. Ti imawan natin sanda sa anda nga pangamuyuan natin sanda para sa successful retreat nanda until July 13 sa Sabado, no? Ang anda nga retreat master si Father Vincent Kahilig. So pangamuyuan natin sanda, sanda man nagapangamuyo ka natin during the days of retreat. Ang atin nga regular nga misa alas 6 sa aga, meridia man sa gihapon sa Mensa Domini, luwas ta na sa schedule ka mga sisters sa andang retreat nga schedule kang andang nga misa. So padayon ang atin nga misa every day alas 6 meridia sa aga sa Mensa Domini Chapel. Durugid niya salamat. Kag malipayon nga Domingo kaninyo nga tanan. Happy Sunday. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sa bendisyon sa Dios. Kabay nga apinan kamo sa makagagahom nga Dios sa tanan nga mga katalagman, kag ihatag sa inyo ang tagsa kamaayo nga bugay. Amen. Amen. Kabay nga iya itanom sa inyo mga tagipusoon ang iya pulong, kag punon kamo sang kalipay nga wala sing katapusan. Amen. Kabay nga maglakat kamo sa iya mga dalanon, nga nakahibalo kun ano ang matarong kag maayo, tubtub nga makalambot kamo sa iya langitnon nga palanublion. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalipay kag sa pagigugma, tapos na ang misa. Salamat sa Dios.